Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Humanda ka! Umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni VP Sara Duterte at ng akbayan matapos tahasang hamunin ng grupo sa pangunguna ni Percy Sindanya ang Vice Presidente kaugnay ng ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas nitong Pebrero 7, sinabi ng akbayan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang Vice President na na-impeach. Hindi minsan, kundi 2 beses. Ang naturang mensahe ay tugon sa video statement ni VP Sara kung saan iginit niyang walang basihan at ebidensya ang reklamong inendorso ng grupo. Nitong umaga ng Pebrero 7, naglabas ng video message si Inday Sara upang sagutin ang isyu ng impeachment. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, ang impeachment complaint ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya. Dagdag pa niya, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumiti ng impeachment complaint. Ayon sa Vice Presidente, malinaw umano ang political na motibo ng grupo laban sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang akbayan sa mga pahayag ni VP Sara. Sa kanilang Facebook post, iginit ng grupo, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message not to answer the charges but to desperately attack us. Dagdag pa nila, tama na ang palusot. Prepare to go down in history as the first Vice President to be impeached not once but twice. Para sa akbayan, hindi umano sinagot ng Vice Presidente ang mismong mga paratang, kundi inatake lamang ang mga nagsusulong ng reklamo. Mariing iginiit ni VP Sara ng impeachment laban sa kanya isang uri ng harassment at pamumulitika. Bilang patunay ng umano'y agenda, binalikan din niya ang talumpati ni Risa Hontiveros noong August of 2024. Ito yung pahayag ni Risa Hontiveros sa isang pagtitipon. Sabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Para kay VP Inday Sara, malinaw na ang impeachment ay bahagi ng mas malawak na planong laban sa kanya at sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Okay, unang pag-usapan natin. Was VP Sara impeached once? Kasi yung nangyari nung una, February 5, sa isang araw lang, naka-gather sila ng perma 215 congressmen, then minadali, dinala sa Senado, yun na yun. Na-impeach na kuno si VP Sara. Actually, na-convene na nga ang impeachment court eh. Ang tanong, base sa desisyon ng Supreme Court, final na. Was there an impeachment against VP Sara last year? Sa mga hindi abogado,
Kagaya nitong si Percy Sindanya, hindi naman siya abogado. Risa Ontiveros, hindi naman siya abogado. SP Soto, hindi naman abogado. Na-impeach na last year si BP Sara at ngayon, maitatala siya sa history as the only Vice President impeached twice. Kanina, may nabasa kong post ni Attorney Regal Oliva. Stop it! Sabi niya. Kasi kinot niya yung statement ng Akbayan. Sana ba itong kinot niya? Yan. Prepare to go down in history as the first Vice President to be impeached, not once but twice. Stop it! Sabi niya. Yung desisyon ng Supreme Court, it's a law. Hindi yon opinion or whatsoever. It's a fact. It's a law. Void ab initio. Anong ibig sabihin ng void ab initio? As if nothing happened. Defective from the start. Kaya sa mga abogado, kasi abogado itong si Attorney Regal Oliva, hindi pa na-impeach si BP Sara. At ngayon, naintindihan ko na. Kaya wag po tayong maniwala na BP Sara will be written in history as the first Vice President na impeached twice. Minsan lang. Ngayon pa, kung gather sila ng 1/3 signature ng mga kongresista aakyat sa Senado. So, void ab initio ang hatol ng Korte Suprema doon sa isinampang impeachment laban sa kanya. Okay, so ano ba itong Akbayan? Yan ang partido ni Risa Ontiveros. At nag-declare na si Ontiveros ng intensyon na tatakbong presidente sa 2028. At sinabi niya, kahit malakas si BP Sara, we can slay her. Tatalunin natin if the opposition will unite. Sige, good luck. Talunin niyo siya sa impeachment? Good. But kung hindi, better luck sa 2028 kung kaya nyo siyang talunin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan si Kuya Ugero? Kuan grasya na mo nga para sa mong balay. Ay ami. Imong Tulo na mong balay nako. tulo na imong balay. Kini moya kini kuan yung ginabang. Doon akong balay kay nalata na ngaligi nako. Nalata na. Sen kay naa na gyud. Oo. Salamat kayo sa grasya nag-sponsor ani. Oo. Ug karon mo na yung itsura sa atop sa natagaan na Ugero. So mga karaan na gid kayo gatuluan na pud og muulan sila. Muulan na gid sila kay kuan naman. Kanang Kapot na kayo niya akong balay di. Mo na gabok niya na mong gid kaayo. So gamay pud kaayo ang ilang balay. So karon una ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Makita gid nato nga salog na wow. salog na gyud. Busot na. Busot na tungod kay maulanan naman gyud. Muna ang ilang kusina. Nangabasa nang gatuluan. Imo ini trapal. Salamat gyud sa Ginoo nga sa labok para sa gamas tanan nga kini nag-sponsoran ni hinaot nga mapilo pa mga panalangin pod nga mga times 3 ang iyang mga serbisyo sa mga tao mga tabang pa sa uban dili kamera kay tinuod pobre ni pero naa pa di nagmahal sa mo nga adunahan
Nga nali. Nalipay pud mi sa mga diri sa among sa Bukidnon, diri sa San Rafael kay usa pud din nakahatag sa mo og kuan gyud kining Pueblolia. Naa di po nagkuan sa mo ang mga investor, investment kuno mga kuan ba. Tabang. Nagtabang sa mo gyud. Kay tungod sa kawalan una mo. So unsa ra daya imong trabaho? Construction worker. Kontraksyon ra ka. So pila imong estudyante? Opat. Opat. So taman ra gyud sa pagkaon ang imong kwarta. O igo pagkaon na gyud. Nay makotang exam wala na gyud. Say mamaylo ra mi og bugas akong ginikanan. Kay wala lagi pictures barato ben sulo karon. Igo pa among kompanya og flood control. So salamat kayo ya. Mo sa mo ra gyud.